save my soul. You save my soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember the goodness of God. It's so good to remember of God. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Sige, mag-isip lang tayo ng isang kabutihan ng Panginoon, mga kapatid. Pwede isang kabutihan lang ng Diyos ang isipin natin. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba mag-isip lang tayo kahit isa lang na kabutihan ng Panginoon? Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Your name is Jesus Christ. Purihin ka, Panginoon. Blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name. Wala nang ibang mabuti. Walang tunay na mabuti. Maliban sa Panginoon. Minsan, pag yung tao, pag ginawan ka ng mabuti ng tao, minsan nakakakaba mga kapatid Alam niyo ba yun? Pag yung tao ay gumawa sa iyo ng mabuti, minsan kinakabahan ako Alam niyo kung bakit? Minsan ang tao pag gumawa ng mabuti ay naghahanap yan ng kapalit. Yan. O kaya naman, minsan hindi naghahanap ng kapalit, nakalista yan mga kapatid. Para pag ikaw ay may nagawang mali, ayan, dami kong ginawa, ngunit mga kapatid, sabi ng Panginoon, isa lang ang tunay na mabuti. Ayan, wala nang iba ang ating Panginoong Diyos. Amen. Mabuti bang Diyos, mga kapatid? Hallelujah. Maghari nawa ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Hallelujah. Takwil natin, hallelujah, paalisin natin sa buhay natin ang mga espiritu ng kalungkutan. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Maghari ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maghari ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Alam niyo, minsan natatawa ako sa kaaway. Alam niyo kung bakit? Sa demonyo. Alam niyo kung bakit? Subok ng subok. Kapatid, subok ng subok pa rin. Ayaw tumigil. Hallelujah. Minsan natutuwa ako sa kaaway kahit alam niyang talunan na siya, subok pa rin ang subok. Amen. Subok pa rin ang subok. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. Walang pwedeng magwagi sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, sa panibagong buhay. Yung iba malungkot, gusto niyatang mauna mga kapatid, Ako masaya ako, mga kapatid, habang may buhay. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay natin na maganda. Amen.
Hallelujah. At pag malungkot kayo, anda kami ngairaman, kakabsat. Mabuti ang Diyos lagi na, mga kapatid. Marami pang gagawin ng Panginoon. Praise God. In the book of Ephesians, chapter number 4, binabati ko kayong lahat sa pangalan ng Panginoon, maging ang aming bisita. Alam nyo, kapatid? Hello, kumusta? Diyan ka pa? May hinahanap siya eh. Tulungan nyo nga para mahanap niya. Is Castillo din yung taga Batangas. Sister Ashley Castillo. Uy, kausap kita. Castillo din siya kako. Taga Batangas, Castillo. Andyan mamaya, makita mo dyan. Ituturo sa mga bata. Meron kang kakastilyo dito na taga Batangas. Yeah. Smile. Ganda ng smile niya eh. Okay na? Ephesians chapter 4, mga kapatid. Okay na? Okay na kayo mga kapatid? Okay, so ang salita ng Panginoon ay babasahin natin sa Efeso chapter number 4, beginning in verse number 11 through 13. Okay? Gusto kong basahin sa Tagalog ang sabi dito, at pinagkaloob niya ni Jesus at pinagkalooban niya ang mga iba. Okay? Binigay ng Panginoong Diyos na maging ang iba ay mga apostol, ang iba ay propeta, ang mga iba ay ibanghilista, ang iba ay pastor, at ang mga guro. Ang dahilan ay ito, mga kapatid, sa ikasasakdal ng mga banal. Kaya kailangan natin ng mga lingkod ng Panginoon. Okay? Huwag tayong gagaya sa lalang ng kaaway na hindi kailangan. Takot talaga ang kaaway sa mga lingkod ng Panginoon. Ay ayaw nila. Pero sa ikasasakdal ay kailangan natin, mga kapatid. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Dahil hindi natin alam kung papaano, mga kapatid, maliban ng pagkalooban tayo ng Panginoon ng tagapagturo sa buhay natin. And then in verse 13, sabi dito, hanggang sa abutin nating lahat. Ayan. Meron tayong dapat abutin. Okay? Mabuti yan, umaaten tayo, pero meron tayong dapat abutin. Marating, mga kapatid. Na ito yun, na ang lahat ay mayroong pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakaisa ng pagkakakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, mag-matured ka, mga kapatid, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ang goal na binibigay ng Panginoon sa atin ay kailangan maabot natin ito. Mga bagay-bagay na ito na magkaroon ng pagkakaisa ng pananampalataya, magkaroon ng pagkakaisa sa kaunawaan kay Kristo, hanggang sa tayong lahat ay makarating sa kalagayan ng pagkatao ni Jesucristo.
Dahil sa pagkatao ni Kristo, mga kapatid, wala nang nag-ibang naghahari sa buhay niya kung hindi ang kalooban ng Diyos. Yan dapat ang maabot natin, na ang kagustuhan natin ay makarating sa kalagayan na itong buhay na ito, ang ating hinahangad na lagi na ay ang kalooban ng Diyos. Okay? Hindi siya nagtrabaho para sa sarili niya. Hindi siya gumawa ng para sa bahay niya. Wala, mga kapatid. Nung may susunod nga sa kanya, sabi niya, bakit ka susunod? Sabi niya, wala akong bahay, wala akong tirahan, sabi ng Panginoon. Ayan. Na ang pinakamahalaga sa kanya ay maganap ang kalooban ng Diyos. Yan ang dapat nating marating. Gusto kong basahin sa Amplified Version yung verse 13, mga kapatid. Well, binasa natin kanina sa Tagalog. Gusto kong basahin sa Amplified Version yung verse 13. Sabi dito, that I might develop until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate knowledge of the Son of God, that we might arrive at really mature manhood, the completeness of personality, which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection, the measure of the stature of the fullness of the Christ and the completeness found in Him. Purihin ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Yumuko tayong lahat. Kailangan nating manalangin, dumulog tayo sa Panginoon, sapagkat kung wala ang Panginoong Diyos ay hindi natin maunawaan ang kanyang mga salita. Kaya hilingin natin ang kaunawaan, mga kapatid. Dawatan tayo, Yapo Diyos, kararag tayo, kadam tayo, timatmata tayo. Kadam tayo, timata tayo, kahit panunutan tayo, ti Apo. Madaydayaw ka, Apo. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Lord God, kinakalagan namin ang iyong kapangyarihan sa lugar na ito, O Diyos. Walang ibang maghari sa amin kung hindi ikaw, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord God, salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay dudulog sa iyong pangalan, makikinig at mag-aaral, Panginoon. Lord Jesus, hallelujah, bawat puso, Panginoon, Lord God, yung hugasan ng iyong banal na dugo, at panahanan mo ng iyong salita, Panginoon, ng bawat sisidlan. Lord God, dalangin kong banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Pagharian mo kami, Panginoon. Hallelujah. We release the power of the kingdom of God in this place. Let the power of the Word of God deliver people. Let the power of the Holy Spirit liberate us to come close to you, our Creator, Jesus Christ. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, dakilang Ama. Lord God, maraming salamat sa araw na ito, O Diyos. Habang kinakalagan namin ng mapagpalang tinig mo, dakilang pastor, Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang marinig, Panginoon, na makipag-usap sa bawat Espiritu, Panginoong Diyos. Hallelujah! Espiritu sa Espiritu ay makipag-ugnay ka, dakilang Ama. Hallelujah! Gawin mong pagpapala ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lord, hallelujah, we release your blessing and favor. Hallelujah, sa aming pag-aaral ng salita mo, dakilang Ama. Maraming salamat po, Panginoon. We glorify your name, we praise your name, we honor you, Father. In Jesus' name, we pray all these things. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord Jesus.
Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory. Forever and ever. Yung malakas na palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Blessed be the name of Jesus. Praise God. Ang mensahe, mga kapatid, na ating tatanggapin sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabing source of unity to have. Meron tayong kinakailangang, mga kapatid, pagmumulan ng pagkakaisa. Na kinakailangan meron tayo nito, mga kapatid. We must need to know the source of unity that we need to have, mga kapatid. God bless you. Sabihin mo sa katabi mo, pagpalain tayo ng Panginoon. No, God bless you, mga kapatid. Mabaling kayong tugawin. Ang biyaya, kagalakan at kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat. Sa pangalan ni Jesus. Kailangang maunawaan natin, mga kapatid, kung ano ba talaga ang source ng pagkakaisa. Dahil pag hindi natin alam ito ay okay lang na hindi magkaisa eh. Kaya kailangan maunawaan natin dahil marami tayong pwedeng dahilan para hindi magkaisa, mga kapatid. Ado. Marami. Pero kailangan meron tayong dapat pagkasunduan na doon tayo magkakaisa. Shall we say praise the Lord? Ang history ng Pilipinas dahil kakatapos lang ng Independence Day, mga kapatid. Kaya nga pagdadalo tayo sa church ay marami talaga tayong matututunan. Sabi ko, pagdadalo tayo sa church, marami tayong natututunan, mga kapatid. Yan. Magiging maingat ako dahil mayroong master of dito, history, mga kapatid. Yan. Castillo, kaka-Castillo mo. Castillo, Batangas. Kaya mag-iingat ako dahil merong nakaupo dyan sa likod na masters ng history. Yan. Noong unang panahon, mga kapatid, ang Pilipinas ay tinatawag na Spanish colonization since 1521 hanggang 1898. Ayan. Tagal, no? Ang tagal. Kaya nga, sa tagal ay mapapansin ninyo maraming lugar sa Pilipinas na mayroong kahawig ng mga lugar ng mga Espanyol. At kaya nga huwag kayong magtataka na may mga lugar sa Pilipinas, lalo na sa Zamboanga, na ganun ang salita nila, mga kapatid. At lalong huwag kayong magtataka na kahit hindi tayo taga Zamboanga, ay may mga salita talaga tayong nagagamit natin yung salita nila dahil sa sobrang tagal nilang, mga kapatid, na na-colonize ang Pilipinas. Ang ibig sabihin nun, naging extension ng Spain ang Pilipinas. Ayan. Parang nila, naging teritoryo na rin nila, parang ganon, para maunawaan lang ninyo, mga kapatid. Kaya yung control nila ay nandito na rin noon. Mula 1521 nang dumating si Magellan, na finalize, mga kapatid, noong 1565, doon na nagpasimula officially ang Pilipinas ay colonized na, mga kapatid, under
the authority of mga Espanyol, mga kapatid. Kaya sa tagal ng panahon hanggang 1898, ayan, ang control, ang direksyon, mga kapatid, ay nagmumula sa mga Espanyol. Kaya huwag din kayong magtataka, mga kapatid, dahil may mga apelyido tayo at pamilya na nagulat sila, mga kapatid. Nandito din. Actually, nung papunta kami sa Palawan, nung June, malaki yung aeroplano namin eh. 3 rows, 9, isang ganyan line. 3, 3, 3. Usually, ang aeroplano, 3 lang eh. Parang bus. Ano? Yung bus, 2 pala, no? Yung maliit na aeroplano, 3 doon, 3 magkabilang side. Pero yung nasakyan namin, papunta pa balik, malaki. 3. So, lahat sila magkakasama. Ako lang yung nahiwalay, mga kapatid, doon sa isang 3. Doon sa isang 3, ang upuan ko sa gitna. Yung dito sa aisle na katabi ko ay Indiano. Yung isang katabi ko, mga kapatid, ay Espanyol. Ayan. Suplado pa eh. Guwapo, suplado, puti, mga kapatid. Tapos, tinanong ko siya, mga kapatid. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan yung lagi kong sinasabi. Pag may encounter tayong tao, mag-connect tayo at ipakilala natin ang Diyos, mga kapatid. Kahit sasakay ako sa taxi, mga kapatid. Tinuturo ko kayo nung Thursday ng paglilingkod sa Diyos sa hindi lamang Sunday. Makinig kayong lahat. Makinig kayo, mga kapatid. Pag ang paglilingkod mo sa Diyos tuwing Sunday lang, naliligaw pa tayo ng landas. Ang paglilingkod sa Diyos ay araw-araw kahit saan dahil ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, mga kapatid. Kung dito ka lang naghahanap tuwing Sunday ng paglilingkod, hindi mo pa naiintindihan ang paglilingkod sa Diyos. Pagsasakay ako ng taxi, ganon din. Nakausapin ko, mamay, ipapasok ko ang Panginoon sa buhay nila. Yan ang trabaho natin. Yan ang kagalakan ko, mga kapatid. Yan naman yung ayaw ng iba dahil siyempre pag nakausap ako inang sinayda ng tao, Panginoon na naman yan, si Pastor. Siyempre, yan ang arod. Anong pag-usapan natin? Demonyo. Kahirapan. Yun ang trabaho namin eh. Yun ang kagalakan ko. Ay, nung kinakausap ko siya, sabi ko, first time mo ba dito sa Pilipinas? Makaawat ka, hindi Tagalog niya. Sabi ko, first time mo ba dito? Tagalogin ko na kasi pag in-English ko, tagalogin ko pa ulit eh. Sabi ko, first time mo ba dito sa Pilipinas? Sabi niya, oo. Saan ang punta mo? Sa Palawan lang? Oo, sabi niya. Taga saan ka, kako? Taga Spain ako, sabi niya. Talaga, kako. Suplado pa siya nung una eh. Pag sasagot lang, tapos kami suot, parang mga ganyan sa mga iba. Espanyol yata, yung iba dito mga kapatid eh. Mga Espanyol yata kayo. Ako ang may lahi, mga kapatid. Dahil para gumaan yung pakiramdam niya, sabi niya, you know what? Sabi ko sa kanya, alam mo bang family name ko ako eh? Pamplona. Lumiwanag yung mukha niya, mga kapatid. Yung iba, malungkot pa rin. Yung Espanyol, lumiwanag yung mukha niya. Huwag kayong tatayo dito na malungkot, mga kapatid, Nakakahawa. Huwag niyong gagawin yun. Trabaho natin na sirain natin yung mga espiritu na hindi maganda. Sabi ko, trabaho natin na sirain ang mga espiritu na hindi maganda. Ay malungkot, dapat sumasaya. Alam mo na, supladong-suplado. Sabi ko, you know what, kako? Pamplona ako. Gulat siya. Talaga, sabi niya. Kinuha ko yung wallet ko, mga kapatid. Pinakita ko, walang laman para baka lagyan niya eh. Pinakita ko yung ID ko, mga kapatid. Yan. Baka hindi siya maniwala eh. Lalong lumiwanag yung mukha niya, mga kapatid. Actually, yung bishop namin, nandoon na yun, kako, Saragosa yun, kako. Lalong lumiwanag. Naging kampante siya, mga kapatid, na ang mga kasama niya ay mga kalahi niya pala, mga kapatid. Sabi niya, ba't pangit naman ito? Tangos ng ilong niya, ang puti niya, mga kapatid.
Medyo bland yung buki, pero ba't parang mga ibang mga... Siyempre, nahaluan na kami mga kapatid. Ayan. Hybrid na hybrid. Sabi ko, punta ka sa Bigan, na-preserve nila doon yung Spanish, in-sinerch niya, mga kapatid. Oo, sabi niya, maganda. Punta ako. Yan ay bunga ng tagal ng panahon ng kanilang paghahari at mamanipula sa bansang Pilipinas. Kalahin niya, from 1521, sabihin na lang natin 1565, doon naging opisyal hanggang 1898. Tagal. So may mga magulang tayo noon na pinanganak sila, namulatan na nila yung mga Espanyol pakalat-kalat, mga pare dyan, namatay silang ganon, na yun yung namulatan nila. Amen. Pero salamat sa Diyos, hindi man natin inabot, salamat sa Panginoon mga kapatid, pinanganak tayo na malaya ng bansang Pilipinas mga kapatid, sa tulong ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Amen. Kaya nga noon, kung pagpapansin ninyo yung paghahari nila para makontrol nila ang bawat lugar, pansinin ninyo lahat ng lumang simbahan, ang kalapit niyan mga kapatid ay Kapitolyo. Pansinin ninyo. Dahil ang may nagmamanipula noon ay mga pari. Lahat. Pagbago na yung mga munisipyo, katulad ng Candon, pagbago, malayo na yan sa... Siyempre, pero lahat ng luma na munisipyo, ang katabi niyan, simbahan. Apay nga ta, inang niya. Josephine, apay nga ta. Kasi nga, ang nasusunod noon, ayan, mga pare. Alam niyo ba yon? Palayain nawa tayo ng Diyos, mga kapatid. Na wala na dapat ibang masusunod sa buhay natin kung hindi ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Ayan, mga kapatid. Salamat din sa kanila dahil dinala din nila ang Katolisismo. Ayan. Dahil wala naman talagang Biblia ang mga Pilipino noon. Kanya-kanyang paniniwala. Kaya ngayon nyo rin malalaman na hindi talaga Katoliko ang tunay na relihiyon ng Pilipino. Ayan. Di dapat pagdating nila, Katoliko na sana tayo. Hindi totoo yan. Yung mga hindi alam yung history, ayan, Inang Sinaida, yung hindi alam yung history, hindi ang naunang relihiyon ay Katoliko, ay hindi niya naintindihan. Siguro nung pinanganak ka, Katoliko na. Pero noon, dinala lang yan. 15,000 years bago pumasok yan. Katolisismo. Ngunit sabi ko nga, salamat pa rin sa Diyos. Yan. Dahil nakarating ang Biblia sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino nagpapasalamat sa Biblia, mga kapatid? Amen? Kung walang Biblia, kaya tayong lokohin ng mga tao sa pananampalataya. Kung walang Biblia, kung ano-ano na lang ang paniniwalaan natin, pero salamat! Alam natin ang tunay na Panginoon, alam natin ang tunay na pagtuturo, alam natin ang tunay na church sa Biblia, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Hindi sana ako sisigaw-sigaw, magtuturo lang ako Parang teacher lang sana ako Hindi ko mapigilang magpuri, mga kapatid, sa Panginoon. So, nung dumating ang mga Espanyol na yan, sila yung nagmamanipula sa atin. Sila na yung nasusunod
O sa madalit sabi, lahat na ng estilo, yun na nga. Kaya nga, pati salita, pati kultura, yan, may mga pista-pista na tayo, mga kapatid. Ayan. Ha? Mga pista na minsan nakakapeste, ano? May mga ganyan na dahil sa kanila. Ayan. Mga salita nila, salita na rin natin, nagagamit pa rin natin yan. Kaya nga pag nag-i-interpret ako noon sa mga Amerikano, ang sinasabi ko, magpasintabi ako ha, kako, pag nag-interpret ako, kako, dalawa kasing salita ang ginagamit namin dito, kako. Ay minsan nalilito ako kung anong gagamitin ko. Ang totoo, hindi talaga ako marunong, mga kapatid. Sabi ko lang yun. May mga salita kasi dito ng mga Espanyol, kako. Yan. Kaya minsan, hindi namin alam yung gagamitin namin. Kaya, katulad ng bilang, ito, binigyan ko ng halimbawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan ay salita natin yan. Pero pag nagbibilang tayo, hindi ganyan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang Ilocano dayjay. Salita nila yon. Ganon ka tindi yung paghahari nila sa atin. Napakahalaga na sa haba ng panahon ay may naglilid sa atin, sana kung may maglid man, tama sana. Dahil pag yang naglid sa atin ay tama, ang hirap mabura, ang hirap mawala, mga kapatid, at nananatili. Okay? Kaya salamat pa rin, kako. Yan. At marunong tayo magpasalamat sa Diyos. Ngunit hindi pwede na habang buhay silang maghahari sa mga Pilipino. Hindi pwede, mga kapatid. Hindi pwede. Hindi pwede. Sinong kasama ko dito na hindi pwedeng dayuhan ng maghari sa Pilipinas, mga kapatid? Hindi tayo papayag. Amen. Kaya, mga kapatid, nung panahon na yon, nung 19th century, may mga Pilipino na sabi dito intellectuals, mga marurunong. Ang marurunong, ayaw niyan, mga kapatid, lumakad sa mali pag marunong ka. They are reformists. Isa na dyan si Jose Rizal. Kaya nga siya nga yung ating pambansang bayani. Sa kanyang runong, mga kapatid, ay ginamit niya ito. Kaya nga kahit sa eskwelahan noon, nung high school ay napapag-aralan yung mga aklat na kanyang sinulat. Tingnan ninyo, sa ibang banda, ginawa nilang relihiyon pa rin, yung Rizalista, yung aklat ni Rizal, ang kanilang parang Biblia naman, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ngunit, hindi lahat kasing runong ni Rizal. Hindi lahat kasing lakas ng loob ni Rizal, mga kapatid. Kaya nga, mahalaga din na educated tayo eh. Kaya kayo sabi ko, mag-practice kayong maigi. Doon nagmumula yung lakas ng loob natin. Pag wala ka talagang pinag-aralan, siyempre, ganyan ka. Kaya nga, mag-aral tayo, maganda yan. Kaya mong humarap sa tao, mga kapatid. Kaya gamitin natin ang ating karunungan, ang kaalaman, lalo ng mga bagay na bigay ng Panginoon na makakabuti, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos na gusto nila magkaroon ng equal rights. Hindi yung sila na lang ang nasusunod, mga kapatid. Mga tinatawag na praile, mga kapatid.
Oh, naalala nyo sila, Padre Damaso. Ayan, oh, baka kamag-anak nung iba, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Kaya bago dumating ang deklarasyon ng Independence Day, sa panahon nila Andres Bonifacio at ni Emilio Aguinaldo, noong mga kapatid, 1898, bago. May mga pagkakataon noon, simula kay Jose Rizal, may mga pagkakataon noon na may mga Pilipino na naglakas ng loob, sabi, labanan natin ito, hindi pwede ito. Kaya sa Bohol, mga kapatid, sa Bohol meron doon noong 1744. Sa Bohol, mga kapatid, ay merong mga tao doon na gumawa ng revolt. Gusto nila magkaroon ng pagbabago. Nasabi na, hindi po pwede ito. Sabi nila, mga kapatid, at nakipaglaban yan hanggang sa mahaba din mula 1744 hanggang 1829. Pero ang paghahari ng Espanya ay mula 1521 hanggang 1898. Matagal pa rin. Pero mga kapatid, sa loob ng 1744 na taon hanggang 1829, ay may mga Pilipino na sabi, lalaban tayo, hindi tayo papayag, mga kapatid. Meron sa Bohol, meron din dito sa Ilocos. Ayan, may mga bayani, mga Ilocano, mga kapatid. Kilalang kilala na dyan yung mga silang. Ayan. Sila Gabriela Silang. Ayan. Dyan, nagsimula sila dyan, 1762. Hindi sila pumayag, mga kapatid, na hindi pwede ganito lagi. So may mga lumalaban doon sa Bohol, may mga lumalaban dito sa Norte, sabi nila, hindi pwede. Lumalaban sila. Pero makinig kayong lahat, ito yung mensahe, mga kapatid. Pero kahit lumalaban sila, makinig kayong lahat, marami pa rin Pilipino ang hindi nakikipagkaisa sa kanila. Ayan, mga kapatid. Na kahit, hindi, labanan natin. Sila lang yung lumalaban. Yung iba, takot, ay baka madamay ako dyan. Kayo na lang. Ayan, ganon yung iba, mga kapatid. Kayo na lang, ayaw namin. Pero hindi nila alam, yung pinaglalaban ng mga grupo nila ay para sa bansang Pilipinas. Ulitin ko, salamat sa mga leaders na yan, mga hero natin na lumalaban. Sabi, hindi tayo papayag. Pero kukunti lang sila. Ganon din sa Bohol, sabi na, wag tayong papayag. May mga sumasama, pero Brother Joseph, marami pa rin yung walang pakialam. Bahala kayo dyan. Kaya ang nangyari, mga kapatid, tapos din sila. Nangamatay din sila, mga kapatid. Dahil hindi sapat ang pagkakaisa. Yan. Makinig kayong lahat. Narinig niyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? May mga naglilid sana ng tama. Pero marami pa rin Pilipino. Sabi na, bahala kayo dyan. Kayo lang dyan, bahala kayo dyan. Hintayin na lang namin pag umalis sila. Dahil mahina ang puwersa, walang pagkakaisa, sayang. They were all executed. Sayang. Kaya kung noon pa lang, makinig kayo na, kung noon pa lang ay nagkakaisa na ang mga Pilipino, hindi na sana umabot ng 1898. Nakita nyo? Mas maaga sana na iwinagayway natin ang sarili nating bandila bilang mga Pilipino. Pero kailan nangyari? Umabot pa ng 1898.
sa panahon nila Andres Bonifacio at ni Emilio Aguinaldo. Ang kulang ay pagkakaisa. Amen. Inuulit ko, kung noon pa sana mas maagang nagkaisa ang mga Pilipino, mas maaga sana na mas malaya tayo, mga kapatid. Kaya, huwag tayong manunod sa mga leader na magdadala sa atin sa ikabubuti ng ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Nang akala ng mga bahala kayo dyan. Ay, hindi nila inisip yung kanilang mga anak. Yan, kakabahala-bahala kayo dyan, yung kinabukasan ninyo ay nakasanla doon, mga kapatid. Eh, dapat pag nakita natin may tumayo sa tama, mga kapatid, huwag nating gayahin yung mga ninuno natin na hindi nakisama, mga kapatid, kung hindi sa atin ngayon, mga kapatid. Kung alam natin ikakabuti, kung alam natin sa kalwalatian ng Panginoon, kung alam natin at tatabasahin ng mga anak natin, tumayo tayong lahat, hallelujah, sa pagkakaisa upang maging malaya tayo, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya mahalaga ang pagkakaisa. Sa mga hindi nakikipagkaisa, kayo ang magpapatagal. Kayo ang magpapahirap. Alam ninyo, mga kapatid, makinig kayong lahat. Ito binulong sa akin to ni Lord nung madaling araw. Binulong sa akin to ni Lord nung madaling araw. Makinig kayong lahat, ha? Lahat ng nagplano na mag-control ng church ay nawalan ng control, inalis ng Panginoon. Inuulit ko, sa mga nagplano, maraming nagplano dito na mag-control ng church, tinanggal ng Panginoon ng control. Awan datatan. Hindi kalooban niya ng Diyos. Kung merong magkokontrol dito, mga kapatid, walang iba, mga kapatid, ang ating Panginoon. Hallelujah! Sa gawain ng Panginoon. At hindi niya kalooban ang pagkakabahagi, mga kapatid. Hindi kalooban ng Diyos yan. Grupo namin ito, grupo namin yan. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga ang mensahe ng Panginoon sa atin, mga kapatid, kailangan alam natin ang source ng pagkakaisa na kailangan na magkaroon tayo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa nangyari, may mga nakikipaglaban noong unang panahon. Marami naman ang hindi, nagtatago lang. Naabutan niya ng mga tiyahin ko Dahil yung lalo na yung hapon pala, hapon ang naabutan nila. I'm sorry. Hapon. Pero nauna talaga dito yung mga mga Espanyol. Na mayroon talagang ugali mga Pilipinong ganyan. Habang nakikipaglaban yung iba, bahala kayo dyan. Tsaka na lang kami lalabas pag okay na. Walang ganon dapat dito, mga kapatid. Ipaglaban natin ang pagkakaisa sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Na-delay, sayang. Mas maaga sana, Baka hindi lang 128 year ang sineselebrate natin, baka 500 years sana, Or 1,000 years na tayo ay malaya. Akalain mo yun, 128 years pa lang. Kaya kung ang edad mo 129, naabutan mo pa yung paghahari ng mga Espanyol. Tingnan ninyo, wala pa tayong 1,000 na taon, mga Pilipino, na tayo talaga. Huwag nating isisi sa mga foreigners, sasakupin talaga nila ito. Meron na naman nga nagpaparamdam na sakupin ito Ang kailangan lang natin ay magkaisa. Amen! Lalong-lalo na sa
Sana natutunan na natin ito. Na lalo lamang naghahari yung hindi dapat maghari kung hindi tayo makikipagkaisa, mga kapatid. Kaya yung mga ginugulo ng masamang espiritu, ayan, ang totoo, hindi nakikipagkaisa. Ay kung nakikipagkaisa kayo, mga kapatid, sa authority na binigay ng Panginoon, hindi kayo magugulo ng kaaway. Matatakot yan, mga kapatid. Brother Rolly, nasabat ko, hindi kalman niya, kaano dayjay? Nasabat ko. Ang makakita, duldulin, dapat kasjay kayo. Hindi yung pupuntahan kayo sa bahay ninyo, kakausap. Kasjay, dapat tayo. Pag nasa atin ang Panginoon, hindi komportable ang masamang espiritu, dapat. Gustong magtago, gustong umalis, dapat. Amen! Pero kung wala tayo sa pagkikipagkaisa, kaya nagagamit pa minsan ng mga Espanyol, ang mga kapwa Pilipino, nagagamit pa ng mga banyaga ang mga Pilipino, lalong nagkakagulo. Kaya ngayon, nagkakagulo ang Pilipinas, ayan. May mga nakikisawsaw na banyaga, sinusunod ng mga Pilipino. Ang hindi nila lang pinagtatawanan nila ang Pilipinas, mga kapatid. Bakit? Hindi nagkakaisa. Nangyari na sa Pilipinas at nangyayari pa sa Pilipinas. Pero sa church, mga kapatid, hallelujah, huwag tayong pumayag, mga kapatid, ating sawayin ng mga espiritu ng pagkakabahagi, mga kapatid, at italangin natin na magkaroon tayong lahat ng espiritu ng pagkakaisa sa kapurihan ng Panginoong Jesucristo. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Okay? Hindi ko kayo pipilitin na sa lahat ng bagay dapat pare-pareho tayo. Hindi pwedeng mangyari yun. There are many areas we cannot agree with. Maraming bagay na hindi tayo pwedeng magkasundo. Tanggapin mo yan. Yung iba hindi sport eh. Pag hindi napagustuhan yung gusto, kalaban ng tingin nila kay pastor. Marami din akong ayaw sa iyo. Dapat alam mo, maraming hindi tayo pwedeng pagkasunduan, pero dapat sport lang tayo, mga kapatid. Hindi pwede pareho tayo sa lahat. Lugi naman ako, Brother Mario. Pareho tayo lahat. Huwag kayong ganyan. Ang sama na ugali nyo pag ganyan kayo. Mga kapatid. No, Brother Joseph, hindi pwede pare-pareho tayo lahat. Ay, wag! Hindi kayo masaya. Inang Sinayda, masaya ka, ganyan sa'yo lahat. Hindi ka masaya, maniwala ka sa akin. May time nga, naiinis tayo sa sarili natin eh. At kaya nga tayo nagsisisi dahil may nagagawa tayong mali. Huwag nating ipipilit na gustuhin ng iba sa sarili natin. Hindi pwedeng mangyari yun. Alam niyo ba, napakabuti ng Panginoon, unique po ang bawat isa sa atin. Kaya, iba-ibang lugar ang pinagkalakihan natin, iba-ibang magulang natin. Yung bisita natin, tatay niya, Batanggenyo, nanay niya, Ilocano. Hindi lahat ganon. Di ba? Meron dito ang tatay niya at nanay niya, Ilocano. Taga Palawan yung isa. Meron yata dito, anak ng Amerikano yata, si Brother Joseph. Hindi natin alam. How are you, Brother Joseph? Are you okay? Yes, sir, I'm fine. Kung na naman. Walang pagkakataon na pareho tayo sa lahat ng bagay. Wala. Mga kapatid. Pero parang awa nyo na, dahil marami tayo hindi pagkakapare-pareho, parang awa nyo na, dapat magkaroon tayo ng dapat pagkaisahan natin sa paglilingkod sa Panginoong Diyos.
Okay? Meron at meron tayong differences, mga kapatid. Tanggapin mo yan. Yung iba, hindi nila matanggap eh. Kaya hanggang ngayon, wala na nga sila yung iba dito, nagre-rebuild pa rin, galit pa rin sa akin dyan eh. Ayan, Brother Rolly. Hanggang ngayon, galit pa rin sa akin. Alam ninyo, bakit? Hindi nila matanggap na yung gusto nila hindi pwede hanggang ngayon. Oh, hindi nila naintindihan itong sinasabi ko, hindi pwede. Amen. Kaya makinig tayong lahat. Hindi pwedeng magkaisa tayo sa gusto mo, at hindi tayo pwedeng magkaisa sa gusto niya. Tanggapin natin na may gusto siya na ayaw mo, at may gusto ka na ayaw niya, pero kailangan meron tayong pagkasunduan na pagkaisahan sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo yung mga alagad? Yung mga alagad, iba-iba din nga silang paniniwala eh. Mayroon nga tinawag doon ng Panginoon sa 12 alagad, mga kapatid. Ang ganda ng ginawa kong diagram nung salamat sa Diyos, nung Thursday, mga kapatid. Maganda yun. Kung magagawa lang natin sa projector yun isang araw, ang ganda. Ang target natin ay makaabot tayo sa Panginoon. Papalapit, mga kapatid. May tinawag sa 12, mga kapatid, magkalaban. Ang Zealots, isang relihiyon na galit sa gobyerno. At si Mateo na nagtatrabaho sa gobyerno. Doon pa lang makikita ninyo marami silang pag-aawayan kung mag-aaway sana sila. Kaya mag-isip-isip kayo dito, huwag kayong pupunta dito makipag-away, mga kapatid, ha? Kaya nga alamin ninyo itong mensaheng ito kung bakit tayo dapat magkaisa. Hindi tayo magkakaisa dahil gustuhin mo yung gusto niya. Hindi yun, hindi ko kayo pipilitin gano'n. Hindi tayo magkaisa dahil pipilitin kita na gustuhin yung gusto niya. Hindi, mag-aaway kayo pag gano'n. At tatawanan ka ng isa pag gano'n. Alam niyo kung ba't sila nagkakaisa? Dahil kay Lord tahimik silang dalawa. See? Meron tayong dapat matutunan. Na itabi muna natin yung mga pinaglalaban natin sa ating mga sarili. At tayong lahat ay harap sa Panginoon at itahimik natin ang ating mga labit. Magkaisa tayo. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Malinaw ba yun? Huwag mong pilitin na hindi nga namin kayo pinipilit mag-English, magsambal. Hindi. Gulo yun pag pinilit namin kayo. Magkaisa tayo. Manipod at agsambal tayo dito, Ilocos. Gulo yan. Gulo yan. Sana, wag nyo ring ipipilit. Pero meron tayong dapat pagkaisahan. Amen. Sabi ko, meron tayong dapat pagkaisahan, mga kapatid. Sabi siya, praise the Lord. Na ang church ng Panginoon ay katawan ng Panginoon. Hindi pwedeng magkakabahagi, mga kapatid. Kaya nga, gustong-gusto ng kaaway ang pagkakabahagi dahil doon sila nakapasok. Pero hanggat ikaw ay nakikipagkaisa, walang magagawa. Ano mang kapangyarihan ng kaaway. Ito na lang siguro yung kulang Meron ka namang Panginoon, meron ka namang Biblia, ikaw naman ay nananalangin, ikaw naman ay tumatalo. Bakit pa ako nagugulo ng kaaway, Pastor? Siguro ang problema, hindi ka nakikipagkaisa. Nakahiwalay ka siguro. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. The church, mga kapatid, must be connected and must be united in something, mga kapatid. Ulitin ko, may mga bagay ng pagkakaiba natin. Pero meron dapat, humahawak sa atin kagaya kay Levi at kagaya kay Simon the Zealot, mga kapatid, na kahit sila'y magkaaway,
Pero nung tinawag sila ng Panginoon, mga kapatid, ay nanatili silang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Huwag kang papayag. Sabi ng isa, hindi, tama ako. Sabi ng isa, hindi, tama ako. Huwag yun, mga kapatid. Wala namang magagawa sa atin kung sinong tama at mali. Ang mahalaga na nanatili tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tama ka nga, kung wala ka naman dito. Tama ka nga, Sister Sinaida, wala ka naman kay Lord. Ano, Sister Sinaida? Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya ang daming tama, wala naman dito. Kalungkot. Gayahin natin si Levi, mga kapatid, si Mateo. Gayahin natin si Simon Silots, mga kapatid. Amen. Ang dami nilang pwedeng pag-awayan at pagtalunan. Pero pagkarap nilang Panginoon, mga kapatid, hindi na nila nakikita yung sarili nila, kung hindi nakikita nila kung gaano kabuti, kung gaano kadakila, kung gaano kakapangyarihan, at kung gaano kahalaga na manatili sa Panginoon. Kahit may kaaway sila, mga kapatid. Ang mahalaga manatili tayo sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Narinig mo ba yun ang mahalaga kako? Manatili tayo sa Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Diyos. Come on, purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Anong pakinabang nun sa akin? Tama nga ako, wala naman ako kay Lord. Anong pakinabang nun? Kaya ngayon, tingnan nyo sila. Tama sila, umiinom na. Tama sila, nagsasalita na ng ibang salita. Tama sila, iba na yung pamumuhay nila. Parang mali. Amen. Tanggapin ko na lang na mali ako, mga kapatid. Tanggapin ko na lang, wala namang perfecto Basta ang mahalaga ay nananatili akong naglilingkod sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Oh God, help us, Lord. Tulungan tayo ng Panginoon. Nararamdaman ko ngayon, mga kapatid, hindi ko naintindihan kung bakit itong pangangaral ko, isang tiyak salita ng Panginoon. Pero ngayon ko na nararamdaman. Pinaparamdam ng marami dito, masyado nilang pinaglalaban yung sarili nila. Mali. Kaya hindi ka nagigipagkaisa, masyado mong pinaglalaban yung sarili mo, yung pakiramdam mo, yung alam mo. Hanggang sa wala na, yung loob mo'y lumalayo. Hindi mo po pwede kaming hilahin sa pakiramdam mo at gusto mo. Saan kami pupunta kung ikaw ang sundin namin? Sister Sinaid, Sister Josephine, saan kami makarating? Brother Joseph, Brother Jose, saan kami makarating pag susunod kami sa'yo? Brother Rolly, saan kami nakakatiyak kung susunod kami sa'yo? Hindi. Dito tayo magkaisa, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. Shall we say, praise the Lord? Walang masusunod sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Tanging dapat Panginoon lamang ang masusunod sa buhay natin. Amen. Kaya sa Biblia, meron akong tatlo lang muna nilagay ko dito, dahilan na ating pagkakaisahan. Alamin mo yung dahilan ng pagkakaisahan natin, itong tatlo lang na ito. Yan yung sinabi ng mangkukulam noon Hindi na tayo nagkakaisa kung nanak, Yun ang sabi sa kanila Ando doon pa yung screenshot, mga kapatid, sa akin Pinasa sa akin. Ando doon, kasama din nila. Yun nagpasa. Watak-watak na tayo. Kung nanak, ang gusto niya kasi, sasama sa kanya. Hindi tayo watak-watak kung sasama tayo sa tao. Hindi! Magiging watak-watak lang tayo kung maghiwa-hiwalay tayo sa kalooban ng Panginoon. Sana naririnig ito ng mga leader na paniwala niya. Hindi nila alam ang gusto niya siyang masunod dito. Kaya nga gusto
niya akong maalis. Dahil ang gusto niya, yung gusto niya, gustuhin ng lahat. Alisin niyo yan, ha? Kung meron pa yan. Ha? Yung iririgalo sa akin, gusto, siya yung masunod. Yung takbo ng gawain, gusto niya, siya yung masunod. Sabi ko sa inyo mga kapatid, binulong ng Panginoon sa akin kaninang madaling araw. Lahat ng nag-aakalang kontrolin itong gawain ay tinanggalan ng Panginoon ng kontrol. Wala na sila dito. Kaya kung papangarapin mo yan mga kapatid, makikita mo na lang yung isang araw yung sarili mo, wala ka na dito. Dahil tanggapin natin ang katotohanan, hindi tayo ang masusunod dito mga kapatid para manatili sa church. Kung gusto natin manatili sa church, dapat magtiwala tayo at tanggapin natin ang katotohanan na tanging si Jesucristo lamang ang masusunod sa kanyang gawain mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Yun lang yun. Kaya kung yung mga pinaggagawa nila, yun lang yun. Gusto lang nilang gawin yung gusto nila. Ay sabi ni Lord, paano naman yung gusto ko, sabi ni Lord. Hindi po tao ang tumawag kay pastor. Hindi po relihiyon ang tumawag kay pastor. Nananatili, hindi ako nag-resign bilang pastor. Mananatili akong pastor, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung ayaw nila sa kalooban ng Panginoon, huwag nating pipilitin. Pero hanggang may pagkakataon na may mga taong gustong manatili sa kalooban ng Panginoon, matuto tayong tanggapin ang katotohanan, makipagkaisa sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Ito yung number 1 sa teksto natin, mga kapatid. Kaya daw merong apostol, kaya merong propeta, kaya merong ebanghilista, kaya merong pastor at guro. Hindi lang tumibay ang gawain, kung hindi ito yung isang dahilan mga kapatid. Ito dapat dito tayo magkaisa. For us to have unity in the faith. Ayan. Huwag tayong magkaroon ng iba-ibang paniniwala. Bakit kayo naliligaw? Isa lang naman yung nagtuturo, Billy, di ba? Maligaw kayo kapag 3 kami ang pastor dito, Brother Joseph. Dapat mahirapan kayong maging manampalataya kung 5 kaming teacher dito, Brother Joseph. Awa ng Diyos, isa lang po ang pastor dito. Kaya huwag kayong makikinig sa bulong ng kaaway. Ililis ang ating pangunawa, mga kapatid. Tanggapin natin na magkakaiba tayo ng lahi, wika, anumang kinalakihan natin. Pero pagdating sa pananampalataya, mga kapatid, dapat nagkakaisa tayong lahat, mga kapatid. Kailangan wala ng problema. Pag pag-usapang pananampalataya, dapat wala ng problema, wala ng pagtatalo tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Hindi, bakit po? Kailangan bang paliwanagan? Pero pag pinatawag ka ng kapitan, nandoon ka na. Ano? Pag ibang nagpatawag sa iyo, nandoon ka na. Pero pag tungkol sa pananampalataya, masapol pa nga ipalawag. Sabi nila, mag-contribution tayo. Ang bilis, magkano ba? Ganon. Pag sa church, mga kapatid, ang hirap-hirap kailangan. Pagtungkol sa pananampalataya sa Panginoon at paglilingkod, dapat magkaisa kaagad. O yan, tumahimik mga kapatid. Sabi ko, dapat magkaisa agad. Pag sinabi ng barangay, maglinis tayong lahat. Lahat lalabas tayo, naka-uniform pa mga kapatid. Ang gaganda pa. Maglilinis yun Maglilinis. Ang ganda ng damit, ang ganda ng suot, may sombrero pa. Punta tayo sa church, makinig kayo. Linggo-linggo naglilinis kami dito. Hindi nyo alam? Magkaisa tayo mga kapatid. Hello mga kapatid, sabi ko hindi lang Sunday ang paglilingkod sa Diyos. Hindi Diyos ang pinaglilingkuran mo pag Sunday ka lang maglingkod sa Kanya. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi lang Sunday ang paglilingkod sa Panginoon. Sige, kalabitin nyo. Hindi siya Diyos pag Sunday lang kayo naglilingkod.
nagiging Diyos ang Diyos pag naglilingkod tayo sa Kanya. Araw! Araw, mga kapatid! Tuwang-tuwa ka, naglilingkod ka sa tao? Tuwang-tuwa ka, naglilingkod ka sa tao araw-araw? Hindi! Dapat ang dapat nating paglingkuran. Walang iba ang ating Panginoong Diyos. Ay dapat pagtungkol sa pananampalataya, nagkakaisa na tayo, ha? Pag siningil kayo ng doktor, iutangan nyo pa. Sa church, Thanksgiving natin sa December, ang hirap nating magbigay. Ang lakas kumain, mga kapatid. Sabi nating lahat, huwag ganon. Magkaisa tayo sa pananampalataya. Nung tinanggal namin yung raffle, may raffle pa dito noon, Nina. Nananalo ng electric fan. Pero napapansin ko yung nananalo, yung walang binibigay. Kawawa naman yung malaki yung binibigay. Kaya dapat nagkakaisa. Para walang lugi. Naririnig ko yung iba, nag-iinaw dyan. Ba't wala namang binigay? Ba't siyang nanalo? Naririnig ko, mga kapatid. Sister Ana yata yun, nagdadabog pa, mga kapatid. Muntik patang magmumura yun. Pero maganda yung walang nasasabi sila sa'yo. Patas! Di ba? Kung pipilitin ko kayong magkaisa, papayag ba kayo, mga kapatid? Pumatas lang tayo. Malaki nga yung binibigay namin. Pero pag usapang pananampalataya, dapat buka agad tayo, mga kapatid. Pag tungkol sa pananampalataya, makipagkaisa tayo kaagad, mga kapatid. Sabi si praise the Lord. Kaya ngayon, ipaglaban huwag tayong papayag na may manggugulo sa pananampalataya natin sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Ako, konti lang sabi ko, huwag kayong pumayag. Lalo na yung mga bulong-bulong galing sa labas, huwag kayong maniniwala basta-basta. Ayaw ko yan, huwag niyong gagawin yan. Ako, hindi ko ugali yan. Parang yung asawa ko, hindi ko ugali yan. Kaya huwag kayong magsusumbong. Ako, hindi kagad ako naniniwala. Hindi ako kagaya ng iba. Mayroon lang sinumbong, naniwala na. Gusto na nila akong tanggalin. Hindi nila kilala yung nagsusumbong sa kanila. Ako, hindi ako ganun. Tanungin niyo yung asawa ko, mabibigo lang kayo. Pag tinanong kita, sigurado ka ba? Itong sasabihin ko sa'yo, pag sinabi mong hindi, ay huwag mo nang ituloy yan. Ayaw kong papasukin sa tainga ko at ilagay ko sa isip ko at ilagay ko sa puso ko yung mga bagay na hindi sigurado. Dapat ganyan ang ugali natin. Isip-isipin mo, hindi pala totoo. Sinong logi? Mas galit ka na pag nakita ka. Meron niyang mga ganyan. Nung nakausap nila, nung nagsimba dito, galit na sa akin. Nagtataka ako, ba't galit ito? Sabi sa akin, Pastor, damihan mong kain mo at mag-usap tayo mamaya. Sabi ko, yabang naman ito. Sabi ko, di ikaw, kumain ka ng marami ka ako. Wala akong kasalanan. Yun pala, naniwala siya doon sa sinabi ng mga nagre-rebuild. Sinong kawawa? Nung kinausap ko, di napahiya sila. Lumabas ako dyan noon, nagkimkimat, agar-arbis. Nupudno dito, kimatan na abo ko na! Sila yung natakot Ang hirap kasing magpaliwanag. Sabi ko, ang hirap magpaliwanag. Lumabas ako dyan, kumukulog. Sabi ko, itlatin ako ng Diyos! Sana sabihin nila yan. Sister Priscilla, kung kaya nila. Kahit nandito sila sa loob, kidlatin talaga sila ng Panginoon. Hindi tayo makakatago sa Diyos, mga kapatid. Huwag natin, dapat pagdating sa pananampalataya, ipagtanggol natin yan. Sabi ng Bible sa Roman, everything that is out of sin, everything out of faith is sin. Naniwala ka, hindi tungkol sa pananampalataya, talo ka.
Dapat ang ipaglaban natin, yung pagkakaisahan natin, ang pananampalataya, mga kapatid. Hindi na nga tayo pare-pareho sa ating kalagayan pagkatao tapos magkakahiwalay pa tayo ng pananampalataya. O palayain tayo ng Diyos, mga kapatid, sa lugar na ito. Nagkaroon nawa tayo ng iisa lamang pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, one Lord, one faith. Saan ka pupunta? Hindi na nga tayo pare-pareho. Ang dami na nga pagkakaiba natin. Iba pa yung pananampalataya mo. Saan ka makakarating, kapatid? Ang sabi ng Biblia sa Efeso din, one Lord, one faith. Ingatan natin yan, dyan tayo magkakaisa, mga kapatid. Pangalawa, we have to have unity in the faith. Yan ang source ng pagkakaisa. Pananampalataya. Iyan yung palatandaan naman na yung iba ay nawawalan ng pananampalataya. Alam yung palatandaan, hindi sila nakikipagkaisa. Kasi nag-iiba na sila ng paniniwala. Pero hanggat nagkakaisa tayo sa iisang pananampalataya mula sa salita ng Panginoon, tinitiyak ko, mga kapatid, magkakaisa tayo. Shall we say praise the Lord? Ang kadugtong nun, sabi ng Biblia, unity in the faith and unity in the knowledge of our Lord Jesus Christ. O tanggapin na natin, hindi tayo magkakaisa sa ating pagkatao, mga kapatid. Hindi tayo magkakamuka, hindi pare-parehong gusto natin sa pagkatao. Meron kayong kinakain na hindi kinakain ng iba, may kinakain yung iba na hindi natin kinakain. Kaya huwag kayong masyadong maghanda dyan ng bawal sa gout, mga kapatid. Hindi tayo magkakaisa. Dapat puro isda at gulay yan. Magkaisa tayo dyan. Pastor, meron kaming niluto, katay kami, wow, sarap, ano yun? Puro naman papaitan, lahat, pati karne ginawang papaitan. Sana yung balat sinama namin sa papaitan. Isang buong baka papaitan, ang bait nyo naman, mga kapatid. Sana yung mga buto-buto nandyan din sa papaitan. Hindi tayo magkaisa pag ganyan. Naintindihan nyo ba yun, mga kapatid? May mga bagay na hindi natin pagkakaisa. Unawain na natin yun. Tanggapin natin yun. Pero dapat sa pananampalataya, ingatan natin yan. Magkaisa tayo dyan. Pangalawa, sa pagkakakilala at pagkakaalam sa ating Panginoon. Sinabi ko na kanina, mortal na magkaaway. Hindi nakatirang mga silot sa lugar ng bayan na nakalayo sila. Mayroon silang lugar na malayo sa bayan. Dahil sila yung relihiyon na galit sa gobyerno. Tayo, hindi naman tayo ganon Kapag may masasabi tayo sa gobyerno, hindi naman tayo, maki, baka, wag matakot. Hindi naman ganon Ang galing-galing mong makipagtalo-talo dyan. Wala naman tayong Bible study. Yan ba kayo, mga kapatid? Ang galing-galing natin, nakikipagtalo-talo kung saan-saan. Wala naman tayong Bible study. Pwede sana mag-open ka na lang ng Bible study. Mas maganda pa, mga kapatid. Hello, mga kapatid. So doon sila nakatira sa malayo. Pero tinawag ng Panginoon si Simon the Zealot. At habang si Levi, mga kapatid, nagtatrabaho, money changer, tax collector. Nagtatrabaho, sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Nagkita sila ngayon, mga kapatid. Sabi siguro nila, nagsabay pa sila na nagkita sila. Okay ka lang, Brother Rick? Okay ka lang? Nung nagkita sila, magkalaban yun
zealots at nagtatrabaho sa gobyerno. Pero alam niyo mga kapatid, wala silang pakialam sa karapatan nila. Itinabi nila yon. Ang pinahalagahan nila mga kapatid, ang pagkakakilanlan sa Panginoon na tumawag sa kanila. Makinig kayong lahat mga kapatid. Kung ayaw nyo yung katabi ninyo, mga kapatid, tanggapin nyo pa rin. Hindi ikaw ang tumawag sa kanya. Hello mga kapatid. Respetuhin natin yung tumawag mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, the Lord adds to the church. Kaya nagtataka ko dun sa mga membro, gusto nilang patalsikin si pastor. Bago ka pa naglingkod kay Lord, naglilingkod na kay Lord yan. Sabi nila, swerte mo naman. Napatunayan ko na yan. Ano man ang nangyari dyan, maglilingkod pa rin sa akin yan. Ikaw. Kaya huwag tayong magpahangin ng espiritu ng kaaway, mga kapatid. Mahanginan yung utak natin at parang ang gagaling na natin. Ang alam, kami nang gumagawa ng lahat. Ano na nagawa mo? Kung wala kami dyan, wala kami dyan. Siyempre, wala kayo dyan eh. Nag-aaway pag hinanginan tayo mga kapatid. Ano lang pagsubok ang dinanas mo sa pangalan ko, sabi ng Panginoon na tinayuan mo? Kinusilapan na ka lang ka. Hindi ka na makapag-worship eh. Yun pa kayang magkaroon ka ng problema. Yung kayang problema niyang lingkod ko na yun, maranasan mo. Magpupuri ka pa kaya sa Diyos? Ni Brother Rolly, awanan na eh. Basta ka, Brother Rolly, awanan. Pag dinanas mo yung dinanas ko, Brother Rolly, pipitik-pitik ka, ganyan ka maglingkod, awan ka. Dahil ang gusto natin, mangyari yung gusto natin. Pero mali. Mali, mga kapatid. Pahalagahan natin ang pagkilala sa Panginoon. Yan dapat ang isang pinakamahalaga sa ating paglilingkod, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit may pagtuturo, pag-aaral, mga kapatid, at pangangaral? Hallelujah, hindi para makilala ako. Para hindi ako ang nagpapakilala dito ng sarili ko, mga kapatid. Upang makilala natin lalo ang Panginoon. Bakit? Yan ang pinakamahalaga na pagkakaisahan natin dahil sa Panginoon. Akalain mo yun, Pag nakita ng Diyos, Panginoon, sinabi mo, mahalin ko ang kapatid. Tingnan mo, kahit ayaw ko siya, Panginoon, dahil sa iyo, tanggap ko siya. Pag nakita ng Diyos yun, mahalin ka ng Panginoon. Dahil hindi pwede, sabi ng Panginoon, makinig kayong lahat, hindi pwede na sasabihin mo, mahal mo ako, at ayaw mo yung kapwa mo tao. Kamusta, Sister Josephine? Okay ka lang? Meron din dito sa kabila. Kamusta ka? Okay lang yan. Basta magkaisa tayo sa pananampalataya sana. Narinig niyo yung sinabi ko, hindi pwede! Nasasabihin daw ng tao na mahal niya ang Diyos. Galit siya sa kapwa niya, ibig sabihin nun, sinungaling, sabi ng Panginoon. Tapos mamatay ka, saan ka pupunta? Sa langit. Sabi ng Bible sa Revelation, hindi makapasok sa langit ang mga sinungaling. Mga kapatid, ingatan natin yan. Pananampalataya at lagi nating aralin, kilalanin ang Panginoon. Diyan tayo magkaisa, mga kapatid. Pagtungkol kay Hesukristo, dapat wala nang debate, mga kapatid, sa atin dito, Pag para sa Panginoon, sige. Para kay Lord, sige, gawin natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yan dapat ang marating natin. Nagkakaisa tayo sa pananampalataya at pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesukristo.
Amen. Tulungan tayo ng Diyos. Oh, tingnan ninyo namatay silang alagad. Si Silots, bihira silang pag-usapan, ano? Si Silots at saka si Levi. Oh. Si Levi, nakasulat pa nga si Mateo. Nakapagsulat pa. Book of Matthew. Pero kung ikaw, Panginoon, ba't mo naman tinawag yan? Bili na yan. Sabi nila, sino ka ba? Kayabangan mo naman, sabi ng Panginoon. Arte-arte mo. Panginoon, ba't yan ang pastor namin? Sabi nila, ba't ang galing mo naman? Sinong gusto mong pastor? Sabi nila, si Mary? Huwag ganon. Gayahin natin to si Zilot, Simon Zilot at saka si Mateo, mga kapatid. Wala tayong pakialam kung sino yung kasama natin ang mahalaga. Nakadugtong tayo sa katawan ni Kristo at gumagawa tayong lahat sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Huwag natin masyadong paalagaan yung sarili natin. Yan ang naglilikha ng kaguluhan at dibisyon. Ang pahalagahan natin, mga kapatid, yung pagkakakilanlan natin sa mabuting Panginoon dapat. Wala nang pagtatalo, kapatid. Tungkol kay Jesus, alam niyo kung bakit? Hindi siya mabuti sa'yo. Hindi siya mabuti sa'yo. Pero si Jesus mabuti sa'yo. Si Jesus mabuti sa'yo. Si Jesus mabuti sa lahat. Magkaisa tayo kay Jesus Kristo. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. At yung pangatlong, mga kapatid, sa ating pagtatapos, basahin ko sa Tagalog. O dito na lang sa New Living Translation. First Corinthians 12:13, ito yung pangatlo, mga kapatid. Una, ang source ng pagkakaisa natin dapat sa pananampalataya kay Kristo. Sa salita ng Diyos tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, ang source ng pagkakaisa natin ay we need to be united in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At ito yung pangatlo, mga kapatid. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 12, verse 13, for by one Spirit, ulitin ko for by one Spirit, we are all baptized into one body. Whether we be Jews, o magkaibang lahi ito, magkalaban ito, mga kapatid, or Gentiles. Whether we be bond or free. Ano man ang lahi mo, ano man ang katayuan mo, binanggit dito. Hindi pwedeng magpareho ang Hudyo at Hintil, mga kapatid. Hindi pareho ang ating mga katayuan. Pero binanggit dito, we have been all made to drink into one Spirit, mga kapatid. New Living Translation, some of us are Jews, some are Gentiles. Hindi kailangan pareho, mga kapatid. Some are slaves and some are free. Hindi dinidemand ng Panginoon ang salita ng Diyos na pareho dapat lahat. Mali yun. Hindi tayo pinipilit na maging pareho lahat. Tanggap nga ng Panginoon na iba-iba tayo Pero ang sabi niya, but we have all been baptized into Christ's body by one Spirit. And we have all received the same Spirit, mga kapatid. Magkaisa tayo sa pananampalataya. Magkaisa tayo sa pagkakakilanlan sa Panginoon.
At pag tinanggap mo yung Espiritu na tinanggap ko, mga kapatid, kailangan maunawaan mo na magkakaroon tayo ng pagkakaisa by the same Spirit. Tulungan tayo ng Diyos. At kung wala ka pa niyan, kailangan mong tanggapin yung Espiritu na yan. Kaya yung iba minsan hindi nakakaunawa, minsan iba ay naguguluhan. Bakit? Maaaring iba ang espiritu nila. Ngunit sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah, kinakausap tayo ng Panginoon. Kung iisang espiritu ang ating tinanggap, kinakailangang nagkakaunawaan tayo patungkol sa paglilingkod at patungkol sa Diyos, mga kapatid. Kinakailangan tayong magkaisa sa bagay na ito. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Lahat ng mga alagad, ulitin ko, marami sa kanila. Lalo na nung dumami sila, mga kapatid. Kanina ko pa sinasabi, magkalaban si Silots, Simon Silots, si Mateo. Sabi ng Biblia, Brother Joseph, sila Pedro ay unlearned, hindi daw nag-aral. Hindi nag-aral. Pero meron ding mga alagad ng Panginoon na tagasunod niya kagaya ni Lucas na isang doktor. Gustong-gusto ang sulat ni Lucas. Si Apostle Paul, mga kapatid, Doctor of Law. Pero tingnan ninyo, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga yan, nagkakaisa sa pananampalataya. Nagkakakilanlan sa Panginoong Hesus. Nung una nga lumalaban si Saul, sabi niya, ayaw ko yan. Lahat ng tumatawag kay Jesus, ikulong yan, saktan yan, patayin yan, ikulihin yan. Pero nung nagpakilala sa kanyang Panginoong Hesus, mga kapatid, naging isa siya sa mga alagad ng Panginoon. Makinig kayo nga, tingnan niyo marami silang pagkakaiba. Pero nung pinagkaisa sila ng Panginoon sa iisang pananampalataya, iisang unawa sa Panginoong Hesus, naniwala na siya na si Jehovah God, hallelujah, siya pala si Jesucristo, mga kapatid. Sabi niya, sino ka baga, Panginoon? Ang kinikilala niyang Panginoon si Jehovah. Ang sabi ng Biblia, sumagot ang Panginoon, napakalinaw, and the Lord said, hallelujah, I am Jesus. Ako si Jesus. Ngayong inuusig kaya simula noon, imbis na awayin niya yung mga alagad, nakilala niya ang Panginoon, naging kasama na niya, nakipagkaisa siya. Ito na yung pangatlo, mga kapatid, lalong-lalo na, mga kapatid, lalong-lalo na, inahabol niya yung church noon, pinapatay niya, pero nung nagpakilala ang Panginoon, naging kasama na niyang mga alagad, lalo na nung napuspos na siya, mga kapatid, ng banal na Espiritu. Makinig kayong lahat, hanggang sa kamatayan! Hallelujah! Ay nanatili silang tapat, na nagkakaisa, na naglilingkod sa Panginoon. Bakit? May dahilan ang kanilang pagkakaisa sa pananampalataya, sa pagkakakilala sa Panginoon, at pare-pareho silang may banal na Espiritu. Oh God of glory. Makinig kayong lahat. Makinig kayong lahat. Makinig kayong lahat. Kaya alam niyo kung bakit may church pa rin ngayon na apostoliko. Bakit? Hindi sila nagkawatak-watak. Hindi sila nagkabahabahagi, mga kapatid. Sila'y nagkaisa. Makinig kayong lahat. Kung hindi tayo makikipagkaisa sa pananampalataya, sa pagkakakilanlan sa Panginoon at sa Espiritu, makinig kayong lahat. Yang mga anak ninyo, mga kapatid, hallelujah, tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo pa isang araw, mga kapatid, yung anak mo
ay Trinitarian na, mga kapatid. Hallelujah. Kaawaan tayo ng Diyos. Tatanggapin mo ba, mga kapatid? Isang araw, babalik yung anak mo sa Katoliko, mga kapatid. Hallelujah. Sinayang mo yung pananampalataya. Sinayang mo yung pagkakakilanlan. Sinayang mo yung banal na Espiritu. Hallelujah. Huwag tayong papayag, mga kapatid. Kung hindi pa babalik ang Panginoon at mawala tayo sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Manatili tayo nagkakaisa para ang church ay may kinabukasan. Para ang church ay may kinabukasan. Come on, hallelujah! Alisin mo yung bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Alisin mo yung bagay na nasa iyo na gumugulo sa pagkakaisa. Hallelujah to God. We need to be united for the Lord Jesus. We need to be united for the Church of Jesus. We need to be united for our children. We need to be united for the future of the Church of Jesus. We need to be united for the glory of God. Hallelujah. Sumasaya ang Panginoon pag nagkakaisa ang kanyang katawan. Hallelujah. Masaya ang Panginoon pag nagkakaisa ang kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. By the power and authority of God. Hallelujah. I destroy the spirit of division in the name of Jesus. Hallelujah. I command you to leave. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. I release the spirit of unity of the faith. Hallelujah. I release the spirit of unity of the knowledge of the Son of God. I release the unity from the same Spirit of the Lord. Sa pangalan ni Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah! Hallelujah! Meron ka bang pagkakaisa? Hallelujah! Sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! We will worship today. Hallelujah! I said, we will worship today. Hallelujah! We will give God the glory. We will give God the praise. Hallelujah! Buksan mo yung labi mo, church. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo sa kalooban ng Panginoon. Oh yes! Glory to God! Nagdamdam ng iwan mo! Glory to God! Glory to God! Glory to God! Oh, hallelujah! Hallelujah! I feel the Spirit. Hallelujah! I feel the Spirit. Hallelujah! Hallelujah! As the Spirit give you the utterance, hallelujah. Speak the word, hallelujah. Sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng Espiritu na hindi manalayo sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ako ng Espiritu na hindi ako mawawala sa iyo, Panginoon. Jesus! Jesus! Bless the name of the Lord.